Okay. So, for today's discussion, we are just going to discuss about the volume of solid revolution, this and Washer's method. So, but first, let me first give you the difference between the two. This method is like a literal disc or circular disc. So, pag sinabing this method po, meron po tayong dalawang uri ng formula or dalawang uri ng revolution, which is about the horizontal axis of revolution and the vertical axis of revolution. So, sa horizontal axis of revolution po, kung papansin nyo, kung sabi horizontal axis of revolution, yung ikot niya about the x-axis. So, nasa x-axis po siya umiikot. Ganito po yung, katulad po ng figure na nasa baba. So, horizontal axis of revolution, ito yung, this pertains to the circular disc itself. So, imagine nyo, ito po yung circular disc natin. So, about the x-axis, so, iikot siya sa x-axis. Kaya nga siya tinawag na horizontal axis. Sa x-axis po yung ikot niya. Diba? Horizontal, x-axis. So, iikot siya sa x-axis ng ganyan. So, ang ikot niya, imagine nyo pag ganito yung ikot niya. Pag ganito. Ang formula po niyan is ganito. Volume is equal to pi, the integration from a to b, rx squared dx. Lahat po ay naka in terms of x kasi po ang ikot niya ay nasa x-axis. Meanwhile, kapag po vertical axis of revolution, baligtad naman po yung ikot niya. Paano baligtad? Ganito po siya. Imagine natin ito yung yung circular disc natin. Ang ikot niya ay sa y-axis, along the y-axis, vertical axis. So, nasa y-axis po yung ikot niya. So, imagine nyo na ito yung circular disc, yung plaka, CD. Yung CD natin, umiikot siya ng pag ganito kunyari. For example, ganito ang ikot niya. Hanggang makabuo tayo ng solid figure. So, dahil po vertical axis yan, nasa y-axis po tayo. So, dahil nasa y-axis po tayo, ang lahat po ng expression na kailangan in terms of y. O dapat naka-delta y po. So, ibig po sabihin, kung ang given sa atin ay naka-x, papalitan po natin siya in terms of y. Ang formula po natin, sa madaling salita, pag vertical axis of revolution using this method is v is equal to the pi, the integration from d to e is the limit of integration, kasi diba, vertical axis siya, so from here hanggang kung saan man siyang limit, so from d to e, ry squared dy or delta y. So, sa horizontal axis po, from A to B, dito po yung limit of integration natin, horizontally din. So, vertical axis, sa vertical axis po, ang ating limit of integration. Paano pag sinabing Washer's method? Washer's method po ay, imagine nyo ang isang plato na may butas sa gitna. So, Washer's method po is simply like a plate, pero meron butas sa gitna tayo. Kaya po, ang formula for Washer's method, meron po tayong dalawang R o dalawang radius. Meron po tayong R out at meron po tayong R in. Ang formula po sa ating Washer's method is equal to the volume is equal to pi, the integration from A to B, R out squared minus R in squared dx. So, yung R out po, yun po yung radius sa labas, and then yung R in po is radius sa loob. Imagine po natin yung plato na may butas. Diba, meron tayong dalawang, may butas tayo. Imagine natin itong figure. Diba, hindi to perfect, pero imagine natin na ganito yung ikot natin. Meron tayong butas sa gitna, hanggang makabuo tayo ng solid figure. So, sa butas sa gitna, meron tayong nabuong radius sa kanya, at meron din po tayong, yung mga bilog nasa labas, meron din po tayong nabuong radius sa kanya. So, sa madaling salita, dalawang radius po natin. Kaya po, meron po tayong R out at meron po tayong R in. Then, i-score lang po natin yon, then find the difference, and then integrate, and then use the limit of integration, and there we have it. That's Washer's method. Yung this method po ay wala po siyang butas sa gitna. Literal na this lang, bilog lang siya. Yung ating Washer's method po ay meron tayong mabubuong butas sa gitna. Kapag yung graph natin ay kinap natin at meron tayong nabuong butas sa gitna, therefore, meron tayong dalawang radius na mabubuo. At kapag meron po tayong dalawang radius na nabuo sa kanya, that's the time for you to make use of our Washer's method. Pero kung hindi naman po,
this method po ang ating gagamitin. This, and then washers method. So, para mas madali, meron akong hihandang mga example po dito. So, example number 1. Find the volume of the solid obtained by rotating about the x-axis the region under the curve y is equal to x from 0 to 1. So, nakalagay po dyan ng ating rotation ay about the x-axis. So, alam natin na kapag sinabing about the x-axis, ang ikot niya ay nasa horizontal axis. So, bago natin yan isolve, i-graph po muna natin siya para ma-visualize po natin yung ating given. So, ano po ba ang graph natin? So, ito po, imagine ito yung graph natin. Y is equal to square root of x is goes like this. Ganyan po yan. Parabola. Parang curve. Okay. So, from 0 to 1, ito yung 1. So, ibig po sabihin, about the x-axis, so, horizontally, yun yung this natin. Yun yung ikot natin. Diba? Pag gumamit tayo ng this method, example yan. So, imagine nyo, yung this na yan, marami siyang this hanggang makapunta dito, hanggang may mabubuo tayong solid figure. So, this method siya, about the x-axis, kasi nasa horizontal tayo, axis. So, imagine nyo yung bilog, itong this na to, yung bilog na yan, or yung mismong this, imagine nyo na hanggang dun siya sa 0, may mabubuo tayong parang ganito yan. Hanggang may mabuo tayong parang ganitong shape. Meron tayong mga this dyan, mga bilog-bilog dyan. Hanggang mabuo tayong 3-dimensional figure. So, paano natin ginagamit yan, or ginagamit yung formula para makuha yung volume niya? So, ganito lang po siya. So, ano ulit yung formula natin? Volume is equal to pi, the integration from a to b, r x squared dx. So, ano pong gagawin natin dito? I-apply lang po natin yung given natin. So, ano po ang given sa atin? So, v is equal to pi, the integration from 0 to 1, rx, so, radius natin, so, ito yun. So, syempre, alam natin na ano ba itong graph na to, diba, square root of x, nasa x-axis siya. So, square root of x minus 0 is square root of x, or simply, square root of x lang yung rx natin. Then, squared dx. Alam natin na ito po ay makakancel natin. And then, ang maiiwan po dito is pi, the integration from 0 to 1. Cancel ito, x dx na lang. So, ang maiiwan po sa kanya ay x dx. So, ang susunod natin gagawin is to integrate. So, volume is equal to pi. Integration of x is x squared over 2 from 0 to 1. So, ano pong gagawin natin? I-evaluate po natin yung ating limit of integration. So, fundamental theorem of calculus. Yung upper limit po natin, papasok po natin sa x. So, 1 squared is simply, or volume pi. So, 1 sa x. So, 1 squared is simply 1 lang din over 2. And then, 0 naman yun. So, kahit huwag na isulat. So, volume is equal to 1 times pi is simply pi over 2 cubic units. So, bakit po tayo may cubic units na unit sign? Kasi, di ba, volume tayo. Di ba, ang algebra, ay geometry, cubic units kapag volume, square units kapag area. So, there we have it. That's the final answer po for this given. Another example.
Find the volume of the solid obtained by rotating the region bounded by y is equal to x cubed, y is equal to 8, y is equal to 0 about the y-axis. So, about the y-axis. So, nakalagay na about the y-axis. Alam natin na nasa y-axis po yung rotation niyan. So, but first and foremost, i-graph po muna natin siya. Ano po ba yung graph ni y is equal to x cubed? Y is equal to x cubed is like this. Parang ganito siya. Parang curve. Parang spiral. So, y is equal to x cubed. And then, ano pa yung mga given sa atin? Meron tayong 0. Y is equal to 0. So, that's the origin. And y is equal to 8. So, ibig daw sabihin, ang ikot natin, or ito mismo yung ating limit of integration, ang ikot po natin is about the y-axis. So, ano ibig sabihin ng ikot ay about the y-axis po? Pag ganito, vertical axis of revolution po yung ikot natin. So, dahil vertical axis of revolution, ganito po yung ikot natin. So, this method natin, alam natin na this method yan kasi, pag inikot natin yung about the y-axis, wala naman tayong mabubuong butas sa gitna dyan. So, from 0 to 8, so, ibig sabihin, mula dito hanggang doon, iikot natin yan, hanggang may mabuo tayong object. So, kunyari, imagine nyo na ito ang ating this. Vertical. So, imagine nyo na, ayan yung this mo. Hanggang doon. So, meron tayong mabubuong parang cone. Diba? Kasi liliit ng liliit yan. Hanggang makita doon. So, parang cone or basta solid figure mabubuo dyan. Kapag marami na ang ating this na from 0 hanggang 8. Mula dito hanggang doon. So, ito yung this natin hanggang doon. So, alam natin na this method siya kasi nga wala naman tayo na buong butas sa gitna kapag ginaf natin siya. Or kahit i-imagine yung rotation niya. Wala tayong mabubuong butas sa gitna. So, that is this method. Pero po, dahil about the y-axis po yan, ibig sabihin, naka-vertical axis of revolution tayo. Hindi tayo pwede dalos-dalos. So, hindi tayo pwede agad-agad gumamit ng formula. Ano pong gagawin kapag about the y-axis? Gagawin po muna natin siyang in terms of y. Ang given po ay in terms of x. Y is equal to x cubed. Paano po natin gagawin in terms of y yan? Kailangan po x is equal to the function y. Ang natin is kailangan ganito yung lalabas sa kanya. X is equal to the function y. So, paano natin magagawang y in terms of y to? Diba, ito ay x to the third power. Anong ginagamit natin para makancel si cube? Is to cube root. Get its cube root. Diba? So, anong ginawa natin ito? Gagawin din sa kabila. Diba? Ito ay cancel ito. So, ayun ay x na lang. And then, cube root of y. Therefore, ito po yung gagamit natin formula sa ating pag-solve mamaya. So, bakit po natin siya cube root? Kasi x cube. Ang goal natin is mawala yung kasama ni x. X na lang para maging function y. Or maging in terms of y yung ating buong expression. So, pag to ay cube root natin, makakancel natin si cube, yung raised to the third power dito. And syempre, kung anong ginawa natin sa kabila, gagawin natin sa kabila. So, cube root of y. So, therefore, x is equal to cube root of y. Yan yung gagamit natin na formula dito. Yan yung gagamit na ng function dun sa formula natin mamaya. Ano yung formula natin? Volume is equal to pi from d to e or r y raised to the second power dy. Ang gagawin po natin? So, volume is equal to pi from 0 to 8. Ry natin is yung mismong given, which is cube root of y, o pwede nyo siyang isulat as y to the 1/3 power para mas mabilis. Then, square root, square, then dy. And then, volume is equal to pi, the integration from 0 to 8.
And then y to the 1/3 to the power of 2 ay magiging y to the 2/3 power na to, dy. And then, ito po ay integrate. So, that will be volume is equal to pi 2/3 plus 1 is 5/3. Diba? 2/3 plus 1 is 5/3. Eh, may 5/3 pa tayo doon. From 0 to 8. So, itaas lang natin yung 3. That will be volume is equal to pi 3y to the 5/3 power over 5 from 0 to 8. So, fundamental theorem of calculus. So, i-evaluate lang natin siya. So, pi 3, 8, 5/3 to the 5th. 0 naman na yon, so okay lang kahit di nyo isulat. And kapag kinalculator natin, ang lalabas sa kanya, the final answer is 96 pi/5 cubic units. And that's it, the final answer. So, pag ito ay pinasok niya sa calculator, solve niya lang yan. Then, ang lalabas po sa kanya is 96 pi/5 cubic units. And that is the final answer po. There we have it. And then, next example. The region bounded by the curves y is equal to x and y is equal to x squared is rotated about the x-axis. Find the resulting solid. So, bago po natin malaman kung anong gagawin sa kanya, i-graph po muna natin siya ulit. So, graph natin ulit ito. That will be, ano yung mga given? Y is equal to x. So, yung y is equal to x po, alam natin na, ano lang yan, ganito lang siya. Straight line. Y is equal to x. And then, yung y is equal to x squared is somehow like this. Parabola opening upward. So, meron tayong, dito ay 1, ito ay 0. Okay. So, kung mapapansin natin dito, meron tayong rotated about the x-axis. So, kaya po tayo naging rotated to the x-axis. Pero mapapansin natin, meron tayong dalawang mabubuong radius or r. Ito po, tsaka ito. About the x-axis, so nasa x-axis yan, kaya po ganito po siya. Hindi siya nakaganito. So, pag ganito yon. So, mapapansin niyo, mayroon tayong dalawang nabuong radius. Ito, from dito, from yung y is equal to x, ito hanggang doon, so, sa x-axis, din itong x squared, ito nasa loob, naka-violet. Mapapansin niyo, dahil mayroon tayong dalawang nabuong radius, or mayroon tayong butas sa gitna, ang mangyayari po dyan ay Washer's method po ito. Ang gagamitin natin. So, Washer's method ito. So, Washer's method, pag yan inano nyo, inimagine nyo, ganito yan eh. Ito ay magiging bilog. So, ito ay may butas sa gitna. Hanggang madami yan, hanggang makabuo tayo ng ating solid figure. So, may butas sa gitna yan. So, Washer's method po tayo. So, dahil Washer's method po tayo, ang formula na kailangan natin gawin is volume is equal to pi from A to B, R in, R out minus R in, radius out squared minus radius
in squared dx. Ano ba yung R out? Yung R out natin is yung nasa labas. Ito. Itong block. Ano ba itong block na to? Ano pa itong block na to? Ito yung x. So, that will be x squared. X yun. May squared doon. Kaya po x squared. Then, pi. The integration from 0 to 1. Kung nahililito kayo kung bakit 0 to 1 yung limit of integration natin, pwede natin siyang kunin yung point of intersection nyo. That will be 1. Nasa 1 siya. Nandito yung point of intersection natin sa may yan. So, R in. So, yung radius in, yung nasa loob, which is itong violet. Itong violet po, ito yun ay nandito sa y squared. Ay, y is equal to x squared. So, that will be minus x squared. Meron tayong squared doon. Then, dx. And then, pi from 0 to 1. X squared minus x squared to the second power is x to the fourth. Dx. And then, integrate lang po natin yan. Isa-isa. That will give you volume is equal to pi. X squared is x to the third power over 3 minus x to the fourth. Ang integration niyan is x to the fifth over 5 from 0 to 1. And then, yan po, apply natin yung fundamental theorem of calculus. So, volume is equal to pi. Then, apply natin itong upper limit of integration natin. 1 to the third power is 1 over 3. Minus 1 to the fifth power is simply 1 lang din over 5. 0 naman yun. So, okay lang kahit wag na siyang isulat. So, volume is equal to pi. And then, LCT is 15. So, 15 divided by 3 is 5 times 1 is 5. 15 divided by 5 is 3 times 1 is 3. That will give you 2 pi over 15 cubic units. And that is the final answer. Ayan po. There we have it. That is the final answer. So, next. Find the volume generated by the curves y is equal to x and y is equal to x squared rotated about the line x is equal to negative 1. Dito po, ganun lang din yung graph natin katulad kanina, pero meron tayong nabago sa kanya. Hindi na siya about the about the x-axis lang talaga. Meron po tayong nakalagay na about x is equal to negative 1. So, i-graph muna natin to. So, sa pag-graph sa kanya, alam natin na yung x ay ito yun. Ito yung y is equal to x. And then, ito yung y is equal to x squared. So, meron tayo nakalagay na x is equal to negative 1. So, dito sa part na to, mababago po ang ating ikot. Bakit? Kasi po, meron po tayong x is equal to negative 1. Ibig sabihin, iikot siya about that line. So, ibig sabihin, pag ganito na yung ikot natin. Mula dito hanggang kay x, and then ito, mula kay so, magkakaroon tayo ng dalawang radius mula dito kay x is equal to negative 1 hanggang doon, and then dito sa x, y is equal to x hanggang kay 1. So,
So, dahil po maiiba yung ikot natin, magiging ganito yan. Tapos, ito ay, yan. Magiging, ang mangyayari po sa kanya kasi is, magiging vertical axis na yung ikot natin. Kasi from the curve, ito kasi yung graph natin, y is equal to x and x squared. Meron tayong y is equal to negative 1. So, ang mangyayari, ang magiging ikot po natin is ganito na siya, pataas. Ang gagawin po natin dyan is, kunin po natin to. Y is equal to x is simply x is equal to y. And then, y is equal to x squared. Kunin natin itong square na to. Kunin natin yung square nun. Cancel ito. So, that will be x is equal to the square root of y. So, yun na yung gagamit natin na formula. So, ang mangyayari po sa kanya, yes, Washer's method pa din. Pero, ano na siya, naka in terms of y. Kasi po, pataas na yung ating ikot. Pataas na yung ikot niya. So, ang mangyayari po dito, hindi na po yung basta-basta natin na ito yung gagamitin natin tapos square. Ang gagawin natin, magkakaroon po tayo ng right minus left. R out is equal to right minus left. And then, ganun din sa kabila, R in is equal to right minus left. Kunin natin tong right, tapos yung left, right and left. So, ang R out natin is yung to, nasa labas. Ito po, so that will be the square root of y minus negative 1. That will be square root of y plus 1. And then, ito naman yung nasa loob, which is y minus negative 1. So, y plus 1. Paano natin maalaman kung ano nasa loob at labas? Diba, pag inikot nyo to, ito yung lalabas na nasa labas, ito na may nasa loob. So, y is right minus left. Yung left natin is yung negative 1. So, square root of y minus negative 1 is square root of y plus 1. And then, y minus negative 1 is y plus 1. Yan na yung gagamit natin na formula sa ating Washer's method. So, ang formula po ulit natin doon is volume pi times from A to B R out. So, that will be square root of y plus 1 squared minus y plus 1 squared dy. So, y 0 to 1 pa din kasi ganun pa rin naman yung point of intersection ng ating graph. And then, ito ay y na, square root of y squared is simply y plus square root of y times 2 is 2 square root of y plus 1 minus y squared minus plus 2y plus 1 dy. And then, solve natin to. Ito ay negative 2y and y. Ito ay negative y squared. Ito ay negative 2y plus y. Ito ay plus 2 square root of y. Then, negative 1 and 1. Cancel na yon, dy. Ito ay magiging negative y squared minus y plus 2 square root of y dy. Integration from 0 to 1 pi v. So, integrate natin. That will be volume is equal to pi
negative y to the third power over 3 minus y to the second power over 2 plus 2 y 1 half. So y 1 half plus 1 is 3 over 2. Ito ay may 3 over 2 doon. From 0 to 1. Ito ay pi, then negative y cube over 3 minus y squared over 2. Ito ay 4y 3 over 2 over 3 from 0 to 1. And then ito ay pi negative 1 over 3 minus 1 over 2 plus 4. So square root of 1 cube over 3 is simply 1. So ito ay magiging pi negative 1 over 3 minus 1 half plus simply 4 over 3 na lang to. Ito ay 4 minus 1 is simply 3 over 3. So pi, ito ay 3 over 3 minus 1 half or simply 1. So pi over 1 minus 1 half will give you simply pi over 2. Pi times 1 half or simply pi over 2. 1 minus 1 half is simply 1 half times pi is simply pi over 2 cubic units, and that is the volume. Or kung gusto nyong kunin ang ating decimal niyan, that will be 1.571 unit cube. And that is the final answer po. And there we have it. That is the volume of this figure wherein it rotates at x is equal to negative 1. And that's it po. Thank you for listening.